Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Anjo Eliana, nabuking, sinampal ng posibleng kaso. Mukhang sa kulungan din magpapasko itong ambisyosong Maka Duterte. Alam nyo mga kaibigan, matapos ang matinding paninira at paghahamon ni Anjo Eliana kay President Marcos at kay Senate President Tito Sotto na talagang sinakyan ng mga makadilis itong mga paninira niya, abay mantakin nyo, utusan niyang mag-resign ang Pangulong Marcos dahil bangag at walang silbi. At ang dapat ipalit daw ay ang masipag at ang maaasahan niyang amo na si Sara Duterte. Tapos, binalaan pa niya si Senate President Sotto na ibubulgar niya ang kanyang chicks na malupit na pinagsaluhan daw nilang magkapatid. Abay matindi mga kaibigan. Kaya naman, kinastigo ng mga taga-suporta ng ating Pangulo at syempre ni Senate President Sotto. Tapos mga kaibigan, ang sagot ni Anjo, ni Tikboy, lang yan mga kaibigan, bluff lang daw, umatras, ang tindi. Tapos joke lang daw, katulad ng kanyang idol na si Duterte, joke lang daw lahat yon. Kaya naman mga kaibigan, kinastigo at sineryoso ng mga abogado itong si Anjo Eliana at sinampal ng posibleng kaso na kanyang haharapin. Nako, mukhang may magpapasko talaga sa kulungan. Abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong buwelta dito kay Anjo Eliana dahil feeling mga kaibigan kung makapag-utos wagas sa ating Pangulong Marcos. Sino ka para mag-utos sa Pangulo? Ayusin mo muna yung sarili mo. Di mo alam yung ginagawa ng Pangulo, tapos gusto mo ang gusto niya mga clear ay ma-check, makita ang performance ni BP Sara. Di mo ba nakikita? Diba? Attorney, mukhang ala Philip Salvador siguro yan, baka tatakbo na yan sa susunod na eleksyon. Naku, huwag naman natin dagdagan ng mapapariwara na ang Senado pag ganyan. Totoo naman mga kaibigan, no? Buti na lang hindi nga nanalo yun 'Di ba si Ipe? Oh. Tapos kasama pa si Willie Revillame. Oh. Buti na lang talaga hindi nanalo yun. Tapos dadagdag pa to si Anjo Eliana. Anong gagawin nila sa Senado mga kaibigan? Nagsama-sama na yung mga wala namang kapasidad maging senador. Oh, 'di ba? Makapal lang talaga ang muka ni Robin Padilla mga kaibigan. Kasi kung magsasama-sama pa yan mga kaibigan, talagang naloko na. Wala na. Wala nang silbi ang Senado natin. Oo. Ay maawa naman po kayo. Gusto pala niya na umupo si BP Sara sa natitira ng panahon ni Pangulo ngayon. So nakita mo na kung bakit siya nagre-request ng ganito. DDS talaga siya. Diba? Pare-pareho ng naratibo. Anjo Eliana, who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Diba? Hindi tayo sa nang mamaliit pero ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Diba? Wala kang kredibilidad. Wala kang na-prove na anuman. Pero anyway mga take up ko lang yan kasi para ipakita sa inyo na may balak siya. Nasabi ko nga, malamang yung mga tao na gusto maalis ang Pangulo dito, tinatamaan ng pag-iimbestiga ngayon. Totoo. Na pag iba ang Pangulo niyan, lahat yan mawawala. Lahat ng pag-iimbestiga na yan, lahat ng pag-isampa ng kaso na yan, mawawala. Pag iba na ang presidente at hindi si Pangulo. Si Pangulo lang nag-umpisa nito. Ang daming umaray. Isa ka ba sa umaaray? Anjo? Diba? Hi! Sayang ka, Anjo. Ayusin mo buhay mo. Sabi ni Jojo Dungan. Ang tagal ka ng tinulungan ng Tito Vic and Joey tapos ganyan ang asal mo. Sana manahimik ka na lang. Anyway, kasi para ipakita natin na yung kanyang ginagawang pagngangawa para parte ito ng destabilization. Okay? Nako mga kaibigan, kung parte siya ng destab, kailangan manmanan na mabuti yan. Kasi mga kaibigan, yung pagpapakalat ng ganito, hindi ho biro to Kasi talagang nagkakaroon talaga ng kaguluhan. Lalo na ngayon sa issue ng korupsyon na ito. Tapos may ganito na laos na artista.
Tapos kung ano-anong pinagsasabi, na feeling naman niya ang dami niyang mapapaniwala. Syempre, ang naniniwala lang dyan, yung mga katulad nila. Yung mga dilis. Diba? Ganun po kasi itong mga makadilis Kahit hindi totoo yung mga pinagsasabi ng mga to, tulad ni Anjo Iliana, abay paniniwalaan nila yan. Kasi nga, pabor sa kanila mga kaibigan Lalong-lalo na kung ang binabanatan ng mga to ay ang Pangulo, ang gobyerno, tapos yung mga sa Senado, abay maniniwala sila mga kaibigan dito sa mga ipinagkakalat ni Anjo Iliana. Tulad na lamang nito mga kaibigan, itong pinapakalat ni Anjo na to, tulad nito. Yan. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Oo, talaga Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Alam nyo mga kaibigan, ang tindi talaga yung paninira na ginagawa niya Hindi lang ito mga kaibigan, meron pa siyang mga patutsada patungkol sa dati niyang kumpanya. Diba? Sa Itbulaga, na meron daw nangyayari na kabulastugan daw sa kumpanya na yan. May mga nangyayaring hindi daw kaaya-aya sa likod ng masasayang sa camera, sa harap ng camera. Marami daw kagaguhan dyan. Samantalang nagmamakaawa kang bumalik dyan. Tapos sasabihin mo ngayon kung ano-anong paninira. Kaya naman mga kaibigan, sinampal ng isang matapang na abogado itong si Anjo Iliana. Ito yung mga posibleng ikaso sa kanya mga kaibigan. Dahil sa mga ginagawa niyang paninira, hindi lamang sa ating Pangulong Marcos, kundi sa magkapatid na Soto. Narito mga kaibigan, pakinggan natin itong si Attorney Bueno. Sinabi ni Anjo na si Senator Tito Soto ay may bet ka. May kabit, may mistress. Mula pa nung 2013. At hinamon pa niya si Soto na ilantad ng girlfriend sa Itbulaga na sinasabi niyang girlfriend din ni Vic Soto. So lumalabas itong magkapatid na ay nag-share ng kanilang girlfriend na nandoon sa loob ng Itbulaga. So mukhang hindi maganda. So ano ang ibig sabihin nito? Paratang ito ng matinding imoralidad at pagtataksil sa asawa. Napaka personal na akusasyon na to. Mukhang hindi tama yung ginawa ni Anjo dahil parang nasira yung 20 years na samahan ninyo sa Itbulaga, parang binaliwala mo nang dahil sa politika. Sinabi ni Anjo Iliana na may sindikato o grupo na gumagawa ng masama sa loob ng Itbulaga. Yes. Paratang ito ng katiwalian o kawalang hiyaan sa trabaho na nagdudulot ng pinsala sa kumpanya. Ito medyo mabigat to na akusasyon. At kung ito ay walang katotohanan, itong si Anjo Iliana ay may kahihinatnan. Nako. At mukhang hindi maganda ang kanyang pupuntahan pag sineryoso siya ng kanyang inaakusahan. Ito ang pinakamalaking legal na problema na kanyang pwedeng kaharapin. Dahil ang lahat ng sinabi ni Iliana ay ginawa sa internet, social media, TikTok, Facebook Live. Ang pinakamalaking kaso na maaari niyang harapin ay ang cyber libel. So ang tanong diyan, bakit cyber libel? Yes. Kapag ang paratang mo ay mapanira tulad ng sinasabi mo, may kabit si Tito Sen since 2013 at sinasabi mo may sindikato sa loob ng Itbulaga. So dito ang batas ay nagpapalagay o nagkakaroon ng presumption of malice na meron kang masamang intention dito. So si Anjo Iliana, kailangan mong patunayan ngayon kung sakasakaling ikaw ay kakasuhan itong magkapatid na to, na totoo lahat yung sinasabi mo laban dito kay Tito Soto na siya ay may kabit, na nag-share sila ni Vic Soto ng girlfriend at may sindikato sa loob ng Itbulaga. Yan ang napakahirap na depensa mo, lalo na para sa mga isyong pribado.
Tapos ang isa pa dito, pwede kang hinga ng daños perjuicios niyan, yung tinatawag Nako. sa legal parlance na civil damages, bayad pinsala sa Tagalog. So dito, kahit hindi pa siya maparusahan sa kasong kriminal, yung cyber libel, no? May karapatan si Tito at Vic Soto na magsampa ng hiwalay na civil case para humingi ng bayad, pinsala or damages laban sa iyo. Ang hirap nito, wala kang trabaho, wala kang pinagkakitaan, no? At nakaperol ka lang yata kay Jinggoy Estrada, magkano lang sweldo diyan. Well, mga kaibigan, yun na siguro yung pinagyayabang, no, ni Anjo Iliana. Kaya ganyan siya. Ang dating kasi, mga kaibigan, ano to, pinagtatanggol ni Anjo Iliana? Etong mga Duterte? O itong kampo ng mga Duterte? Ano to, bayad utang, Anjo? Kasi mga kaibigan, totoo, doon siya nagtatrabaho. Nilabas po dito sa isang article, no, na si Anjo Iliana ay binigyan ng trabaho ni Jinggoy Estrada sa Senado. Eto pa nga, naging best friend pa nga daw sila ni Robin Padilla. Sabi dito, mga kaibigan, no, sa kawalan ng trabaho sa mundo ng showbiz, humingi ng tulong si Anjo Iliana kay Estrada para kahit papaano meron siyang pinagkakaabalahan. Tapos, mga kaibigan, kaya pala na matunog yung issue regarding dito kay Anjo Iliana na posible siyang tumakbo sa 2028. Dahil, mga kaibigan, may sulsol. May isang sulsol na makapal na mukha na naging senador at nag-numero 1 pa. Walang iba kundi si Robin Padilla, mga kaibigan. Ang sabi niya kay Anjo, "Tol, tumakbo ka ng senador dahil mahal ka ng tao." Lang niya talaga, mga kaibigan, no? Ay, nako talaga, Dahil mahal ka ng tao, tumakbo ka na bilang senador. Kahit walang kapasidad, kahit wala namang alam sa pagiging senador tulad mo. Alam nyo, mga kaibigan, no, ginagawang tambayan na ata eh. Tambayan na mga wala namang alam. Yang Senado, nakakahiya. Wag naman po ganun. Maya naman po kayo. 'Di ba? Hindi porket artista kayo, sikat kayo, mapalaos man kayo o hindi. Parang ang dating dahil kilala ka, magiging senador ka na, tatakbo ka na sa pagiging senador. Mapansamantala kasi kayo, 'di ba? Sinasamantala nyo kasi yung kahinaan ng ating mga kababayan. Kasi aminin na natin, mga kaibigan, may mga kababayan pa rin tayo na mahina, na mahina na kumilatis ng kung sino ang dapat nating ilagay na mga leader, lalong-lalo na dyan sa Senado. Ibang klase, mga kaibigan. Ano to, gagawin yung tambayan yung Senado? Kakahiya kayo? Balik po tayo dito. Tapos makakasuhan ka pa ng civil at criminal. Yung damages pa, paano kung hiningan ka ng milyon-milyon piso yun? Naku, saan ka kukuha ngayon yan? So, merong yung tinatawag na moral damages para doon sa matinding sakit ng damdamin. Yung kahihiyan na binigay mo kay Tito Sen at kay Vic. Yung pagkasira ng dangal na dinulot mo sa kanila. Dahil matindi at pribado mga akusasyon mo. Yung pagtataksil. May mistress eh. Malaki ang posibilidad na maging mataas ang halaga ng bayad pinsala na kailangan mong bayaran, Mr. Anjo Iliana. Mataas na tao yan sinisiraan mo, Hindi ordinaryong tao yan, Senate President, at yung isa, Vic Soto yan. Naku po, mauubos ang inipon mo sa alkansya mo niyan. Ay, nako, problema yung pinasok mo, Anjo. Grabe, mga kaibigan, no? Dahil lang sa pagiging panatiko nitong si Anjo Iliana at sa gusto niya maging relevant pa kahit papano, abay kahit ano-ano na lang. Kahit puro kabulastugan yung nanggagaling sa bunganga niya, abay sige pa rin ng sige. Tapos, pagsasampalin na ng kaso, abay biglang umaatras. At sasabihin, joke lang daw. Nang babluff lang daw, mga kaibigan. Kasi nga naman daw, binabatikos siya. Aba, sino ka ba? No? Ikaw tong nauna eh. Ang tindi mo din, no? Parang yung amo mo talaga eh. Napakasinungaling eh. Buti na lang kanyo, mga kaibigan, mabait pa talaga itong si Tito Sen. At sinasabi niya lang na wag nang pansinin itong si Anjo Iliana. Pero ang panawagan ng marami, mga kaibigan, abay kasuhan itong si Anjo Iliana. Kasi nga kung kayang lunukin ni Tito Soto yung mga paninira nito,
abay nag-worry sila mga kaibigan sa pamilya naman ng mga Soto, di ba? Dahil sa ipinapakalat nitong Anjo Iliana na to. Mantakin nyo mga kaibigan halatang desperado. Halatang desperado nakikisaw-saw sa politika. Imbis na tumulong sa paglilinaw ng mga issue gaya ng flood control, dahil sa mga iskandal mga kaibigan, no, mas pinipili niya pang manira at mag-ingay. Panay banat kay Senate President Tito Soto at sa ating Pangulo. Pero sa totoo lang, wala naman siyang konkretong punto. Yun ang totoo dyan mga kaibigan. Puro intriga at pambubulabog. Hindi mo nga alam mga kaibigan kung protector siya ni Jinggoy o kaya naman tagapagsalita ng mga Duterte. Diba? Kung yung estilo niya mga kaibigan talagang parang ang dating, utang na loob kay Jinggoy dahil nasasangkot siya na naman sa malawakang korupsyon. Ganun ba yon, Anjo? Tikboy? Tandaan mo ang flood control issue ay seryosong kaso ng korupsyon. Pero imbis na tutukan ito, abay itong si Anjo mga kaibigan, mas abala sa panghuhusga at pang-aaway. Ang tanong, kaninong interest ba ang pinoprotektahan mo? Tanong lang yun Again mga kaibigan sa huli, malinaw. Malinaw ang tulad ni Anjo Iliana ay bahagi ng problema, hindi ng solusyon. Habang abala ang taong bayan, ang gobyerno, sa paghahanap ng sagot kung saan napunta ang pera sa flood control project, siya naman, abala mga kaibigan, abala sa pagtatanggol sa mga may kapangyarihan at sangkot sa katiwalian. Diba? Totoo naman Walang masama sa pagsuporta, Mr. Anjo Iliana. Sa totoo lang po. Pero kung ginagamit mo ito para linlangin ang publiko, ang taong bayan at itago ang katiwalian, hindi yan katapatan. Kundi harapang pagtataksil sa ating bayan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.